Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa monitor nating low pressure area na nasa pinakaguhit nga po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin po natin na niro-roll out to yung posibilidad na posible pa rin na magkaroon ng development nito na maging tropical depression, at kung sakaling ang magtutuloy, ito nga po ay panandalian lamang dahil posible na rin po yan lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero as of now, ito po ay isa pa rin low pressure area. Ayon po yan sa ating European Center. Habang yung habagat naman ay patuloy pong nakaka-apekto yan sa Ilocos Region, Apayao, Abra, dito rin po sa may Cagayan Valley, Central Luzon at natitirang bahagi ng Cordillera. Kasama pa rin po ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, apektado po ng habagat. Asahan nga po natin na mataas ang tsansa ng pagulan sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon. At habang ang western section naman po dito sa may Luzon, asahan po natin na may tsansa rin po ng mga biglaang pagulan. Habang yung monitor nating low pressure area nga po sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, mataas nga po ang tsansa niya na bukas na mag-develop na nga po yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero ito nga po yung nilabas pa rin ng advanced weather forecast ng European Center sa kanilang pagbabago ng posibleng senaryo. Asahan pa rin po natin mataas ang tsansa ng pagulan dito nga po sa Northern Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region. Meron ding posibleng pagulan o tsansa ng pagulan dito nga po sa ilang bahagi ng Visayas at halos sa malaking bahagi ng Mindanao, mataas ang tsansa ng mga pagulan. Mamaya naman pong alas 6 ng gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng pagulan sa Mindanao. Asahan pa rin po natin na may pagulan tayo sa may parte ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Makulimlim naman ang kaulapan ng Central Luzon at Southern Luzon. Asahan naman natin sa Metro Manila may mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, ganun pa rin po. Asahan natin may tsansa pa rin po ng pagulan ng western section ng Luzon at magiging maganda naman ang lagay ng panahon sa Palawan, Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ng gabi ay posible nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area, at pagdating naman po ng September 11, ito nga po kung mapapansin natin, dahan-dahan na nga po hinahatak yung southwest monsoon o yung habagat nitong posibleng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 12, nasa labas pa rin po yan ng ating PAR, at kung mapapansin natin nagkakaroon ng pressure dito nga po sa may eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng September 13, ito nga po ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo, at habang hinahatak po niyan yung habagat na magdudulot nga po ng pag-ulan sa ating bansa. Mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa Visayas, Palawan at Mindanao. At pagdating naman po ng September 14, asahan natin mataas ang tsansa na magkakaroon ng low pressure area dito nga po sa West Philippine Sea, at habang itong bagyo ay posibleng pumasok yan ng ating PAR, at ito po lalabas din po kagad. Mababa naman ang tsansa niyan na tumama sa kalupaan. Habang nagkakaroon tayo ng panibagong low pressure area o sama ng panahon dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 15, yung low pressure area, posible na rin po yan maging bagyo, at dito rin po yung nasa West Philippine Sea ay mataas din ang tsansa na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng September 16, ito nga pong posibleng bagyo ay nasa eastern section nga po yan ng Northern Luzon. At kung mapapansin natin dahil nga sa malakas na pagbugso ng habagat, yung sama ng panahon sa may West Philippine Sea ay posibleng malusaw din po kagad. Pagdating naman po ng September 17, tuloy-tuloy nga po na makakaranas po ng pagulan ang gitnang bahagi ng ating bansa.
habang patuloy na lumalakas itong sama ng panahon at magkakaroon na naman ng panibagong sama ng panahon dito nga po sa western section ng Luzon. Pagdating naman po ng September 18, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas nga po tayo ng pagulan dahil po sa paghatak niya sa bagat at iba yung pag-iingat sa Luzon at extreme northern Luzon dahil posibleng dadaan po yan dito sa parte ng extreme northern Luzon sa mga isla natin sa northern Luzon. Pero tatlo po ang nagiging senaryo na nakikita nga po ng ating advanced weather forecast dahil ito po ay posibleng dumiretso dito kung saan dumaan yung naunang bagyo at posible naman na dito yan sa may extreme northern Luzon at ito pa po yung isang senaryo niya, posible nga po na bumabayan dito sa parte ng northern Luzon. Pero mas mataas ang chance na mas umangat yan, ito po yung nasa 60% chance na aangat po yan dito sa may parte ng China or ng Taiwan. At ito naman po ay nasa 20% chance yung pagbaba niya sa extreme northern Luzon at dito nga po sa may northern Luzon. Pero again, inuulit natin, dahil nga po malayo pa yan, marami pa pong posibilidad na mangyayari o pagbabago dito nga sa posibleng mga sama ng panahon na nakikita natin ngayon sa advanced weather forecast. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng senaryo nitong mga sama ng panahon dahil magiging accurate nga po yung pinaka-base nung ating nakikita sa advanced weather forecast. Kapag ito po ay nakikita pa sa advanced weather forecast ng 3 to 5 days na ganito po yung magiging senaryo, nandun na po yung sa 50 to 70% chance na yun po yung kanya magiging possible senaryo. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.